Halos ingud-ngud na ni Tamara ang mukha niya sa laptop niya. Abala siya sa paggawa ng interior layout design ng isa niyang kliyente. May kumatok sa opisina niya pero hindi man lang siya nag-angat na muka para tingnan ang pagpasok ng kung sino man. Maya-maya lang naramdaman niya presensya nito habang papalapit. Bahagya niyang ginalaw ang eyeball niya para tingnan ito. Tsaka lang siya tumigil sa ginagawa niya nang mapagsino ang nandun. "Hi, Mike." Agad siyang tumayo at nagbeso dito na hindi umaalis sa pwesto niya. Umupo uli siya at umupo din si Mike sa tapat ng desk niya. "Napadalaw ka, Mike?" "Wala naman, may pinuntahan lang ako na malapit dito, kaya naisipan kong dumaan." "Ganun ba? So, kumusta ka na?" Tanong niya dito. Mula ng insidente sa party, more than a week ago, ngayon na lang uli sila nito nakita. Pero nagkausap naman agad sila nito sa pamamagitan nga lang ng telepono. Napabuntong hininga muna ito bago sumagot. "Hindi masyadong okay." Matamlay na sagot nito. "Bakit? May problema ba?" Alalang tanong niya dito. Gumuhit ang isang pilit na ngiti sa mga labi nito. "Wala na akong pag-asa sa iyo eh." Agad niyang hinawakan ang likod ng kamay nito na nakapatong sa lamesa. "Mike, huwag ka naman ganyan. I'm sorry." Ngumiti na ito. Mas pinasigla ang pagkakangiti nito. Hinawakan din ito ang likod ng palad niya na nakahawak sa kamay nito. "Okay lang, kaso tinamaan talaga ako sa iyo eh." "Ang Miller na yan talaga, lagi na lang." Sabi nito na may kasamang ngisi. Parang bigla naman siyang nakaramdam ng awa para dito. "Makakahanap ka din ng para sa'yo, don't worry. Sa gwapo mong yan." Pagbibiro niya dito para mapagaan ang pakiramdam nito. "Alam ko, siguro subukan ko na lang mamili sa mga nakapilang candidates para maging girlfriend ko." Nakangising saad nito. Medyo sumigla na ang boses nito kahit paano. Yun naman pala eh, maraming nakapila. Medyo natatawa siya. Tsaka binawi ang kamay niyang hawak nito. Bigla namang tumunog ang telepono na nasa gilid ng desk niya. Kinuha niya ang auditibo at agad na sinagot ang tawag. "Hello, good morning. This is Tamara of..." "Miss Daylo, this is Madam Felicity Valentin." Hindi na niya natapos ang sasabihin ng sunod-sunod nitong pagsasalita. Medyo mataas ang boses nito at nahihimigan niya may problema. "Hi, Madam Felicity. Napatawag po kayo?" "My God, Miss Daylo. Akala ko magaling ka. Bakit ganun ang ginawa mo sa kitchen ko?" Hindi nga siya nagkamali na may problema. "Bakit po? Ano pong problema?" "Hindi ito ang usapan natin. Hindi ganito ang design na gusto ko." "Madam, sandali po. Yan po ang design na pinakita ko sa'yo. And inapprove niyo po yun." "No, hindi ganito ang design na sinabi ko. Just fix it. Kung hindi, hindi ko babayaran ang balanse ko." Lalong tumaas ang boses ng nasa kabilang linya. "Pero madam..." Halos mapangiwi siya nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng auditibo sa kabilang linya. Binaba niya ang auditibo. "May problema ba?" Tanong ni Mike. "Yeah, yung isa kong client nagrereklamo dun sa gawa ko sa kitchen niya." Napapikit at napasentido na lang siya dahil sigurado malaking problema ito. Si Madam Felicity ay kilala bilang walang konsiderasyon na tao. Wala itong pakialam sa damage na magagawa niya sa ibang tao. Basta masunod lang ang gusto nito. "Anong pangalan ng client mo?" "Madam Felicity Valentin ba?" Mabilis na tumango si Tamara. "Kilala mo?" Tumango si Mike. "Amiga ng mami ko." Hindi ko siya maintindihan. Halos gawa na yung kitchen tsaka siya magrereklamo. At sinunod ko lahat ng sinabi niyang gusto niyang mangyari sa kitchen niya. Marahas niyang nakuskos ang noon niya dahil siguradong pati ang mga trabahador niya maaapektuhan nito. Kakauwi lang ni John galing opisina. Late na rin siyang nakauwi dahil sa marami siyang tinapos sa paperworks. Masyadong natambak ang gagawin niya dahil sa madalas niyang pagpapaliban sa mga papeles na dapat niyang i-review. Umakyat siya sa taas at agad na tumuloy sa kwarto. Nakita niyang tutok na tutok si Tamara sa harap ng laptop. Parang hindi man lang ata na malaya ng pagpasok niya. Tanging lampshade lang ang bukas. Tulog naman si Yam sa kama. Nilapag niya ang dala niyang attache case sa couch na nasa may pinto. Nilapitan niya si Yam at hinagkan sa noo, tsaka niya nilapitan si Tamara. Niyakap niya ito mula sa likod habang nakaupo ito at hinalikan niya pisngi nito. "Masyadong busy?" Wika niya pagkatapos itong halikan. Agad namang tumigil si Tam sa ginagawa at pinilig nito ang ulo para tingnan siya. "Nandito ka na pala. Ipaghahain kita." Wika nito.
Wag na, kumain na kami ni Mark. Mukhang busy ka masyado ah. Hindi ka pa ba matutulog? Hinawakan ni Tams ang pisngi nito. Tapusin ko lang to. Medyo nagka-problema kasi ako sa isang client ngayon. Napa-frustrate ako. Ngayon lang sa akin to nangyari. Halata talaga sa itsura nito ang frustration. Ni hindi man lang ito magawang umiti. Dati-rati, isang napakatamis na ngiti agad ang sinalubong nito sa kanya at maraming halik sa buo niyang mukha ang binibigay nito. Bumitaw sa pagkakayakap si Jan at hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi mula sa likod nito. Pinatingala niya si Tamara. Tsaka naman siya yumukod at hinalikan nito sa labi. Ano bang nangyari? Pagkuway tanong niya, habang nakayukod pa rin at magkalapit ang mukha sa bawat isa. May maratilang na client. Walang ganang sagot nito. Maliligo muna ako. After ko maligo, titigil ka na dyan sa ginagawa mo. Ngiti lang ang sinagot ito sa kanya at muli niya itong hinalikan sa labi. Pinagpatuloy ni Tams ang ginagawa niya habang si Jan ay pumasok na sa banyo. Mga ilang sandaling ginugol ni Tams ang sarili sa harap ng kanyang laptop para ipagpatuloy ang paggawa ng 3D layout. Naramdaman na lang niya pagyakap uli sa kanya ni Jan. Time's up, wika nito at flinip down ang laptop monitor. Okay boss, shutdown ko lang. Nakangiting sabi niya kahit papano nababawasan ang iniisip niya pag nakikita niya at lalo pag nilalambing siya ni Jan. Muli niyang pinlift up ang monitor at pinatay ng tuluyan. Tumayo na siya at kinuha naman ni Jan ang isang t-shirt sa kama na pinatong niya dito. Ito ay set mo. Inabot sa kanya ni Jan ang t-shirt. Nagtataka man siya, kinuha pa rin niya ito. Bakit ko ito isusuot? Takang tanong niya. Basta, suotin mo na lang. Yan ang ibang tulog mo. Umupo si Jan sa gilid ng kama habang nakaharap at nakatingin kay Tams. Ayaw mo na ba ng nakakaakit na slip gown? Tanong niya at tumingin pa sa sariling suot. I like that, but I think mas magugustuhan ko yan. Ang weird mo. Hinubad na lang ni Tams ang suot niyang slip dress. Tanging pambaba na lang ang suot niya. Isusot na sana niya ang t-shirt nang bigla siyang hilahin ni Jan palapit. Agad siya nitong niyakap habang nakaupo ito sa kama at walang paalam na sinunggaban. Natawa tuloy siya sa ginawa nito. Jan, para kang tutang gutom ah. Tumigil si Jan sa ginagawa tumingin sa kanya. Hindi ko mapigilan pag nakikita ko eh. Sige na, bitaw na. Magbibihis na ako. Ngumiti si Jan at muling sinubsob ang muka. Nailing na lang si Tamara at sinuot ang t-shirt. Ano Jan? Diyan ka na lang? Natatawang tanong niya dahil hindi pa rin ito inaalis ang ulo. Umalis naman si Jan tsaka siya nito pinaupo sa kandungan nito. Pinulupot na lang niya ang isang braso sa paikot sa balikat nito. Pagod ka ba? You want a massage? Malambing na tanong ni Jan. Hindi na, tulog na tayo. Alam kong pagod ka rin. Makita lang kita, kayo ng anak ko. Nawawala ng pagod ko. Napangiti naman si Tamara sa sinabi nito. Hinalikan niya ito sa labi. Inaamin niya sa sarili niya na mas masaya siya ngayon kesa noon. Kompletong-kompleto na siya at wala na siyang mahihiling pa. Okay na sila ng daddy niya. May Jan at Tiyan pa siya. Makasama lang ang dalawa ay okay na siya. Napaka-bless niya. Nagdusa man siya noon ng sobra-sobra. But at the end, it's worth it all. Because she got a million times of happiness that she'd never expected. Sobra-sobrang kaligayahan ang naging kapalit ng timba-timbang luhang iniyak niya noon. Kahit sa hinagap hindi niya naisip na makakatagpo pa niya ang lalaking naging dahilan ng pagkasira ng buhay niya noon. May pagkakataon na hindi pa rin talaga niya mapaniwalaan ang mga nangyayari sa buhay niya. Nabuo ang pamilya niyang kahit kailan hindi niya pinangarap dahil alam niyang imposibleng magkatotoo. But God is really good. Diyos lang talaga nakakaalam ng pwedeng mangyari. Kaya dapat hindi pinangungunahan ang mga bagay-bagay. In every pain, you will get the happiness. Everything will fall into place in God's good time. All you have to do is to trust, have faith, and believe that everything is possible. Kung mayroon man siyang isang mahihiling pa, yung hindi na mawala ang pamilya niya. Tulog na tayo. Tumayo si Tamara at tumesto sa higaan. Humiga na rin si Jan sa tabi niya. Magkaharap silang humiga nito. Good night, I love you. Halos pabulong na sabi ni Tams. I love you more. Sagot naman ni Jan at dinampian siya ng halik sa mga labi. Pinikit niya ang mga mata niya na may ngiti sa labi.
Hindi pa man siya nakakapikit ng matagal, ay muli siyang napadilat. Jan, ano ba ginagawa mo? Pasaway mo talaga. Pinalo niya ito sa balikat. Natawa ng malakas si Tams. Ngayon alam na niya kung bakit siya nito pinasusuot ng malaking t-shirt. Nasa loob ito ng t-shirt niya. Ewan niyo ba sa taong to kung bakit ang hilig-hilig? Matutulog siyang nakakunyapit ito. Ay, ito na naman ako. Bakit ba kasi ang expert nitong taong to? Nawala na talaga ang pagka-inosente ko. Mulat na ako sa ganitong bagay. Napaliyad siya ng gusto. Jan, gusto mo ba? Hindi sumagot si Jan. At maya-maya pa ay hinagod ang isang parte ng katawan niya. Napapikit na lang siya. Hagod pa lang nito para na naman siyang sinisilaban. Hinalikan siya ni Jan sa labi na agad naman sanang tatanggapin at gagantihan. Pero damping halik lang yun at saka siya nginitian ni Jan. Good night, Tams. Tulog na tayo. Humiga si Jan na patalikod na may ngiti sa labi. Natigalgal na naman si Tamara sa ginawa nito. Nang makabawi sa pagkatigalgal, malakas na tulak ang ginawa niya kay Jan, kaya laglag ito sa sahig. Umupo si Jan at tumingin sa kanya na gulat na gulat. Bakit mo ko tinulak? Ano ka ba naman Jan? Pagkatapos mong buhayin ng diablo sa kaloob-looban ko tsaka ka titigil, diyan ka matulog sa baba. Sabay higa nito patalikod. Natawa naman ng malakas si Jan. Pinilig ni Tams ang katawan niya para harapin ulit si Jan. Hinablot niya ang unan sabay bato dito. Tatawa ka pa talaga ha? Bubulong-bulong ito. Habang inaayos, nagkukumot at humaharap na lang kay Yan. Lalo lang natawa si Jan. Tumayo ito at mabilis uling sumampa sa kama. Humiga ito ng patagilid paharap kay Tamara. Hinawakan ito ang balikat ni Tamara at nilapit ng husto ang bibig sa bandang tenga nito. Tams, baby, biro lang yun. Halika na, ituloy na natin. Malambing na sabi nito. Hindi siya pinansin nito na natili lang ito nakapikit. Ang cute mo pala pag binibitin, no? Sabi nito. Kakainis ka, may araw ka rin. Singhal ni Tamara sa kanya sabay talokbong nito ng kumot. Lalo namang natawa si Jan dahil sa pagkairita nito. Ang totoo, parang nagbubunyi ang kalooban niya dahil sa asta nito. Unang beses niya itong ginawa dito at talaga natutuwa siya sa reaksyon nito. Mabilis na tumayo uli si Jan at nagtungo sa pano ng kama. Inangat nito ang comforter at mabilis pumasok doon, pagapang sa paanan ni Tams. Mabilis namang naalis si Tamara ang pagkakatalokbong ng comforter sa mukha niya. Napangiti siya at nakagat na lang niya ang ibabang labi dahil sa ginawang yun ni Jan. Maliligo na sana si Tamara pero paghubad niya ng pambaba, may nakita siyang stain sa kanyang pambaba. Binuksan niyang pinto ng banyo at sumilip. Nakita niyang nakaupo si Jan at nakatutok ang pansin sa laptop nito na mukhang abala sa trabaho. Jan! Tawag niya dito. Agad naman itong lumingon at ngumiti sa kanya. Bakit? Sabay na tayo maligo? I need you. Nakangiting sabi ni Tams. I need you too, baby. Napatawa siya sa sagot ni Jan. Mabilis itong tumayo at lumapit sa kanya, akma itong papasok ng banyo, pero pinigilan niya ito. Kanina pa kasi siya nito kinukulit na sabay na silang maligo. Jan ka lang. I need napkin. Ibili mo ako. Ha? Nakakunot noong tanong nito. Sanitary napkin. Ulit niya. Bakit? Anong bakit? Meron ako. Menstruation. What? Nakunan ka? Sabi nito na nanlalaki pa ang mata. Parang biglang gumuhit sa mukha nito ang takot. Menstruation. Hindi nakunan. Paliwanag niya dito. Mabilis na pumasok si Jan sa banyo. Patingin ako. Dadalhin kita sa hospital. Jan, ano ba? Lumabas ka na nga. Ang OA mo naman eh. Dinatnan lang ako, hindi ako buntis. Sige na, labas na. Pinagtulakan ito ni Tams palabas ng banyo dahil wala rin siyang saplot at isa pa, hindi niya naman gustong ipakita dito ang ano niya. Kadiri yun. Kasi naman Tams, imposibleng hindi ka mabuntis. Noon nga, once lang natin ginawa na buntis ka, ngayon pa kaya. Marahang nakamot ni Tams ang noon niya. Hindi ko alam, baka mahina ka lang ngayon. Sige na, ibili mo na ako. Utos na lang niya dito. Ako bibili? Jahe yun. Reklamo ni Jan. Jahehin mo mukha mo. Sino ba kasi nagtanggal ng sanitary napkin? Nakinuha ko sa grocery. Bahagya niya itong pinanlakihan ng mata. Sige na nga.
Bilisan mo maliligo na ako. Are you sure? Hindi ka nakunan? Tanong nito na mababakas ang pag-aalala. Ngumiti si Tams at bahagyang nagnod para palapitin si Jan. Agad naman itong lumapit, hinawakan ni Tams sa magkabilang pisngi ni Jan. Don't worry, sa susunod makakabuo din tayo. Dinampian niya ito ng halik sa labi. Sana. Sad nito sa mahinang boses. Natigilan naman si Tamara sa reaksyon na yun ni Jan. Para kasing dismayado talaga ito. Mabilis lang ako. Tumango lang si Tams at umalis na nga si Jan. Wala naman itong choice. Wala rin kasi si Yaya para mautusan. Pinasyal kasi ni Madam Ami Siam at kasama rin si Yaya. Pag-alis ni Jan, sinara ni Tams ang pinto at sumandal sa likod ng pinto. Seryoso talaga siya na gusto niya uli ng baby. Sambit niya at bahagyang napapikit. Nagpunta si Jan sa pinakamalapit na convenience store. Paikot-ikot siya at patingin-tingin sa mga estante na nandun. Saan ba nakalagay yun? Nang wala siyang makita, nag-decide na lang siyang magtanong sa isang attendant ng store. Tumikhim muna siya bago magsalita. Miss. Yes, sir? Mabilis na sagot ng babae at halatang halata ang pagpapakyut. Nilagay pa nito sa likod ng tenga ang buhok. Meron ba ditong... Halos hindi mabigkas ni Jan ang gusto niyang sabihin. Ano po, sir? Tanong ng babaeng attendant. Napkin? Napkin? Table napkin po? Meron, sir. Halika, doon po tayo. Sabay lahad ng kamay ng babae para ituro kung saan banda nakalagay ang hinahanap niya. Hindi, miss. Sanitary napkin. Alangan niyang sabi, pero ang huling salita ay binilisan niyang bigkasin. Tumingin sa kanyang babae at ngumiti. Nahihiya pa po kayo, sir. Okay lang yan. Tara po dun. Naunang nagtungo ang babae sa kung saan nakalagay ang mga sanitary napkin. Sumunod naman siya dito. Ayan po, sir. Salamat, miss. Wala dito yung katulad ng kinuha ni Tam sa supermarket. Sabi niya habang nakatingin. Hanggang sa mapagdesisyonan na lang niyang kunin ang lahat ng brand. Muli siyang tumayo at nagtungo sa counter para bayaran ang mga pinamili. Para po sa girlfriend niyo, sir? Tanong ng babae na nag-assist sa kanya. Hindi, para sa asawa ko. Ang swerte naman ng asawa mo, sir. Grabe. Gwapo ka na, nauutusan ka pang bumili ng napkin. Mas maswerte ako sa asawa ko. Saksakan ng ganda at mabait. Pagmamalaki niya, iniabot sa kanya pinamili niya nang matapos itong isilid sa isang eco bag. Salamat. Tangi niyang nasabi dito bago umalis. Thank you, sir. Ang pogi mo. Pahabol na isang attendant at nagsihaghikikan pa ang mga nandun. Nilingon lang niya ito at binigyan ng isang ngiti bago tuluyang lumabas.